Bago tayo magsimula, paalala lang, ang kwentong maririnig nyo ay isang fiction horror story. Para lang ito sa takutan at libangan. Kung medyo mahina ang loob mo, baka gusto mong wag makinig mag-isa. Pandemic noon, tahimik ang paligid, parang patay ang buong barangay. Wala kang maririnig kahit ingay ng tricycle o aso. Sa loob ng bahay namin, ramdam ko yung katahimikan na nakabibingi. Matutulog na sana ako. Sanay na ako sa sleep paralysis. Kaya nung unti-unting bumigat yung katawan ko at hindi na ako makagalaw, hindi na ako nagulat. Ilang beses ko na rin itong naranasan. Normal na, kumbaga. Pero iba ang gabing iyon. Nakapikit ako pero malinaw kong ramdam ang paligid. Yung bigat ng kumot, yung posisyon ng braso ko na parang nakadagan sa dibdib. Pati yung lamig ng hangin na dumadampi sa balat ko. Sinubukan kong igalaw ang kamay ko. Pero nakapagtataka. Parang gumagalaw siya pero hindi ko nakikita. Para bang nakahiwalay ang katawan ko at kaluluwa. Tapos doon ko napansin. Sa gilid ng paningin ko, may nakatayo. Isang anino. Matangkad. Hindi gumagalaw. Pero ramdam kong nakadikit halos sa kama ko. Habang tumatagal, mas bumibigat ang presensya niya. Pumilis ang tibok ng puso ko. Ang lakas ng pintig, parang dumadagundong sa tenga ko. Mabigat ang dibdib ko. Hirap akong huminga. Kasabay noon, parang may humihila sa katawan ko. Unti-unti, pakanan, papalapit sa anino. Nagdasal ako sa isip ko, Ama namin. Pero bago pa man matapos ang unang linya, may sumabay. Boses ng bata. Lalaki. Malinaw pero malamig. Kung ano ang binibigkas ko, iyon din ang inuulit niya. Hindi niya ako ginagabayan, parang nanunukso. Kasabay kong binibigkas, halos dikit sa tenga ko. Ama namin. Nanindig ang balahibo ko. Imbis na gumaan, mas lalo akong kinilabutan. Habang nagdarasal ako, paulit-ulit niyang inulit ang bawat salita. Sumalangit ka. Parang gusto niyang ipakita na nakikinig siya. Na kahit anong dasal ko, andun siya. At kasabay noon, mas malakas yung paghila. Para bang hinihigop ako ng anino. Hanggang sa marinig ko na, iligtas mo kami sa lahat ng masama. Hindi ko na malayan kung dasal pa ba ito o laro para sa kanya. Nanginginig ako. Parang mapupulit yung dibdib ko sa sobrang kaba. Pinilit kong igalaw ang hinlalaki ko sa paa. Kahit alam kong delikado kapag may sleep paralysis. Paulit-ulit kong sinubukan hanggang sa bigla akong nakawala. Nakabalik ang katawan ko. Nakahinga ako ng malalim. Nanginginig pa rin. At yung bigat na nararamdaman ko sa dibdib, di pala kung anumang multo. Nung kapatid ko lang. Nakadagan yung braso niya habang natutulog. Pero kahit ganun, hindi ko makalimutan yung anino sa gilid. Yung lamig ng hangin at yung boses ng batang lalaki na sumasabay sa bawat dasal ko. Para bang sinigurado niyang alam kong andun siya. Hanggang ngayon, kapag naiisip ko yung gabing iyon, bumabalik yung bigat sa dibdib ko. At minsan, napapaisip ako. Kung guni-guni lang talaga ang sleep paralysis,
Bakit may boses akong naririnig na hindi naman galing sa isip ko?